Balak mo ba mag-apply sa cyberbacker at gusto mo yung non-voice para hindi ka naman mapagod ng kakasalita all day? Or hindi mo talaga forte yung voice position? Well, meron akong isang i-recommend sa iyo na job position dito sa cyberbacker na non-voice talaga siya. And actually guys, ito rin yung position na meron ako dito sa cyberbacker. Nga pala ako pala si Daryl and mag-celebrate na ako ng anniversary dito sa cyberbacker. At kung tatanungin niyo ako guys kung nag-enjoy ba ako sa cyberbacker at gusto ko pa ba tumuloy for more months or years to come, well, the answer is yes. Kasi naman, saya-saya sa cyberbacker. Just imagine guys, alam niyo ba, student pa rin ako ngayon, 4th year college student. Pero, napagsasabay ko yung pag-aaral at pagtatrabaho kasi mabait yung cyberbacker when it comes to time. And actually, my client, like, heart. Anyway, without further ado, let's get started. So guys, I'm gonna introduce to you yung position and that is the cyberbacker position. So di ba nagtatrabaho ako cyberbacker tapos ang position ko ay cyberbacker din. Saya, di ba? Like, hindi na mahihirapan pag tinanong ka, saan nagtatrabaho? Cyberbacker. Anong ginagawa mo dyan? Cyberbacker. Ganun. Okay. So anyway, i-explain natin siya. Actually guys, yung cyberbacker position, nahati siya sa dalawa. Meron tayong voice position at saka non-voice position. Pero since yung title nga ng video na ito, topic na pag-uusapan natin ay non-voice, edi hindi muna natin pag-uusapan yung voice. But, let's say for example, gusto mo natin pag-usapan yung voice position, edi mag-subscribe ka sa channel natin kasi mag-upload ako ng panibagong video na tinatakan naman yung voice position. So, huwag kalimutan na mag-subscribe kayo sa channel natin and tap the notification bell kasi mas nagre-respond ako sa mga nakasubscribe. Oy! De joke lang. Siyempre, kahit sino naman, sasagutin natin ang inyong mga katanungan. So, yeah. Let's proceed na dun sa may non-voice position ng cyberbacker. So, meron akong introduce sa inyo na 3 components o yung parang job description dito sa non-voice. So, hindi lang ito yung mga job description na meron, pero most likely, ito kasi yung mga position or yung role na gagawin mo kapag ikaw ay na-pair sa client. So, number 1, yung tinatawag natin na social media manager. So, ano nga ba yung social media manager? From the word itself, social media. So, dito, nagmamanage ka ng social media ng client mo. Because, bakit nga ba kailangan natin mag-manage ng social media? Do you know how powerful social media in this century now? Like, napakalaking impact ng social media kasi ito yung ginagamit natin para ma-boost yung business ng isang tao o ng isang company. And, ayan, concerning cyberbacker, yung client mo, gusto niyang maging establish yung yung business niya, kaya pinapakilala natin siya sa mga tao. So, as a social media manager, ang ginagawa natin dito ay nagpo-post tayo ng mga contents na tinatawag natin na content calendar. It could be pictures, it could be videos, or it could be like promotional. So, dito, like, yun, pag-iisipan mo kung ano yung gagawin mo para ma-boost yung engagement ng mga tao dun sa business ng client mo. At syempre, makakilala siya ng mga bagong potential customers. So, ano nga ba yung mga kailangan mo dito? So, syempre, dapat meron kang background kung paano nga ba mag-photo editing. Dapat sanay ka rin mag-analyze ng engagement ng mga tao, ganun, para mas ma-boost yung mga followers, likes, comments, shares ng social media ng client mo. And also dito, nagraran ka rin ng mga advertisements. So, kunwari nag-Facebook ka, meron ka nakikita ng mga sponsored. So, yan. Ngayon, kung magsa-cyberbacker ka at makukuha mo yung social media manager position, ganun yung gagawin mo. And don't worry guys, may training naman. So, kung hindi ka pa ganun kasanay kung paano yung ginagawa, ipro-provide naman ng cyberbacker yung mga pangangailangan mo. So, yun yung isa sa job role kapag ikaw ay cyberbacker non-voice position. Number 2 naman, yung tinatawag natin guys na lead backer or leads manager. So ano naman to? Guys, kapag sinabi nating leads, ito yung parang leads. Hindi mo kilala tong mga tao na to, but mga leads sila. Ito yung mga potential na maging client mo at potential din na hindi mo maging client or customer. So, sa mga leads naman, ang ginagawa natin dito ay minamanage natin yung mga leads o yung mga contacts like na makikita mo kung saan-saan. So, let's say for example, ang gagawin mo dito ay kukuha ka ng information
ng iba't ibang tao sa parang location ng client mo, ganun. So, gagawin mo doon is i-manage mo sila. Like, magge-generate ka ng napakaraming mga contacts, ganun, hahanap ka ng mga tao na ilalagay mo sa database nyo na magiging like possible potential customer ng client mo. So, yun, basically ganun lang yung leads na kumukuha ka ng contact. So, let's just imagine na parang ganito, merong papel, tapos nun, naglalagay ka doon ng pangalan, ng contact number, tapos ng address, tapos isasave mo sa database, then bahala na yung client mo kung anong gagawin niya sa mga leads na yun. But most likely, kapag ikaw ay lead manager, gagawin mo dito ay kukuha ka ng mga contact, tapos ikaw din yung bahala kung paano mo sila maiengganyo na tangkilikin yung business ng client mo. So, ganun yung lead manager. And then the next one will be the transaction coordinator or transaction backer. As a transaction coordinator, from the word itself naman, na transaction, merong mga transaction dito na ginagawa. And dun sa may transaction na yun, guys, nagko-concern ito sa mga kontrata at saka mga papeles. Bilang isang transaction manager, ang gagawin mo dito ay i-email mo yung mga parties na nagpipirmahan sa kontrata. Let's say, for example, pinapaalala mo kung kailan ang deadline ng kontrata or kung sino pa yung mga hindi nakapirma. So, bali dito, parang ikaw yung nagiging middleman between your client at sa customer kapag meron silang gagawin at, let's say, pagbili or pagbenta o basta nga meron kang pinipirmahan, meron silang pirmahan ng mga kontrata. And also, syempre, yung mga kontrata na ito, ikaw rin yung magmamanage nito kasi gagawa ka ng, let's say, mga like, napakaraming kontrata, ganun. So, kailangan hindi ka mawala doon. Dapat on track ka lagi sa mga kontrata na yun. So, yun yung ilan, guys, sa mga, mga highlights bilang isang social media, bilang isang cyberbacker non-voice position. But hindi lang naman yun yung mga job description na available dito. At tatandaan ninyo guys na for every client, kasi iba-iba tayo na magiging client, for every client, they have different needs. At parang, ayun, kailangan meron kang idea kung ano nga ba yung kailangan ni client. And don't worry guys na willing naman ng cyberbacker na i-train kayo kasi meron naman talagang training para turuan kayo sa pangangailangan ng client nyo. So, don't worry about it. Kasi baka mamaya kinakabahan kayo na, uy, hindi ako sanay mag-edit, hindi ako sanay ganito. Kaya mag-alala, may training naman. So, ano pa hinihintay nyo, mag-apply na kayo, di ba? Kung kaya nyo naman. And also, meron pa mga other job description na pwede. Let's say, for example, pwede dito yung mga encoding, ganun. Tapos gumagamit ka ng mga virtual applications like, let's say, Google Docs, Google Sheets. Pwede ka rin yung appointment setter dito, like nagsiset ka ng mga appointment, at marami pang iba. So, basically, anything that involves task na gagamitin mo yung mga daliri mo more than your voice. Kasi nga, non-voice position to. But, most likely, ang highlight talaga nito ay yung tatlo na sinabi ko kanina. So, ulitin ko lang, that social media manager, the lead manager, at saka yung tinatawag natin na transaction coordinator or translate siya as social media backer, lead backer, at transaction backer. So, yun yung most likely highlight nito. But then, katulad ng sinabi ko sa inyo, iba-iba at hindi lang yun yung mga yun, pero yun yung mga highlight. Magulo na ba explanation ko? Hindi ko alam guys. But anyway, if meron kayong question about cyberbacker non-voice position, comment lang kayo sa baba. And also, please take note na yung cyberbacker position, iba pa siya dun sa mga na-check na, di ba kasi meron kang makikita dyan, yung social media manager, social media backer, lead backer kapag nag-apply ka, iba pa yun sa may cyberbacker na position talaga. But then, meron silang similarities. But kasi, kunwari, in-applyan mo, social media backer, purely social media backer siya. Unlike kapag cyberbacker position yung a-applyan mo, marami siyang under. So, pwede ka pang pumili once you get in. At mas malaki yung chances, guys, na makapasok ka kapag cyberbacker yung pinili mo. Kasi nga, mas marami siyang choices. Unlike yung social media backer na talaga, social media backer, graphics backer, ganon, career backer, na meron silang certain qualities na hinahanap. Kaya, mas mataas yung standards. Though, regulated naman yung standards ng cyber backer, but then, yun talaga yung recommended ko sa inyo. Kung gusto nyong makapasok
sa cyberbacker kasi yun yung ano dito client base. Like may client ka talaga kapag cyberbacker position yung kukunin mo. Though may mga client din yung iba dyan, iba-iba kasi siya. Medyo complex kung i-explain ko in one video. But still, yun nga. Kung mag-a-apply kayo, yung cyberbacker position na lang. Kasi good siya. As in, good talaga siya. Anyway, guys, if nainganyo kayo na mag-apply for cyberbacker position at ayan, so sabihin nyo na lang kung sino nag-refer sa inyo. And that's gonna be Darrell De La Cruz. So that's me. You can simply say Darrell De La Cruz, and then syempre, I will assist you throughout the process dito sa cyberbacker. I'm gonna guide you kung paano ba yung gagawin. I'm gonna answer all your questions. Just don't forget to say my name kapag tinanong kayo ng interviewer kung sino yung nag-refer sa inyo. So yun lang guys. Thank you so much for watching this video. Once again, my name is Darrell and goodbye!